Hey, what's up mga boss, mga nangaral sa lahat. Kung nakikita nyo ngayon ang bitbit ko, so alam nyo naman siguro ito kung mekaniko kayo. So ito is tinatawag na auto sensor, air and fuel sensor, or oxygen sensor. Ito yung i-discuss natin mga boss, ano ba mga sintomas kapag ito ay nagloko or may problema or marumi na. Sa ating sasakyan, mga old units, isang sensor lang, malapit sa engine. May mga sensors mga boss na makikita ninyo, may mga butas. Kapag may mga butas dito mga boss, kumukuha siya ng reference sa air sa labas. So minamatch niya yung air, oxygen na pumapasok or dumadaan dito sa sensor. So may mga sensors naman na sarado, so sealed talaga. So ibig sabihin yung nakakulong na air na andito, doon siya kumukuha ng reference. So as for that mga boss, itong auto sensor is importante ito sa mga modern engines, lalo na sa mga EFI, yan, electronic fuel injected engines. Napaka-importante nito dahil ito ang nagmo-monitor ng, ayan, so sa caption ko, nagmo-monitor ng utot ng ating sasakyan. Ayan, so medyo funny siya pakinggan mga boss, pero siya talaga yung nagde-detect ng exhaust system ng ating sasakyan. So kapag ito ay nagloko mga boss, or marumi na siya, may mga sintomas ito kung paano mo mahuhuli na ito yung may problema. Ito ang nagmi-measure ng oxygen na lumalabas during burning, ating combustion chamber. Ang lumalabas na air, ito yung nagde-detect. So siya yung nagmi-measure kung gaano ka marami yung oxygen. Kaya kapag na-detect niya na marami yung oxygen, magsisend siya doon sa ECU at yung ECU magka-calculate kung gaano karami ang fuel i-inject doon sa ating mga injectors. Ayan, so siya yung tagasabi mga boss na ito, kulang sa fuel, so dagdagan mo. So kapag nagloko ito, kaya ating engine is, ito na, mga symptoms na ating sasabihin mga boss. May mga sasakyan din na maraming sensors, oxygen sensors. Either 2, 3, so lalo na sa mga naka-AdBlue, yung mga Euro 6, Euro 5, so marami ng oxygen sensor niyan. For example, dalawa ng sensors like DA64, yan, yung dalawa na, DA17, dalawa na ang sensors, may upstream at saka downstream. So ang nasa upstream, yung pinakamalapit sa engine, siya yung nagde-detect ng oxygen first, and then paglabas niya doon sa catalytic converter, yung sensor naman na nasa bangto or sa downstream, siya yung magko-confirm kung nagpe-perform ba ang ating catalytic converter, kung may changes ba na nagagawa. So, upstream at saka downstream. Punta na tayo sa mga sintomas mga boss. 10 ang nalagay ko rito. Meron ka na makikitang check engine. Usually ang mga trouble codes nito mga boss, lista nyo na lang. P0030, P0031, P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0137, P0140, P0141, P0161 at P0172. Note mga boss, itong P0172 is ito yung to reach ang mixture. Saka yung P0131 is yun yung low voltage. Pag dumadaan dito ang exhaust gas, nagki-create ito ng voltage at sinisend niya sa ECU. Ayan, so dito mga boss tayo sa mga symptoms. First, so ito yung number 1 mga boss, rough idling. Kasi nga kapag ito is nagloko or halimbawa itong mga holes nito is barado na dahil marami ng carbon. Yan, tulad dito, makikita ninyo, marami na siyang carbon mga boss. So, mangyayari dyan is, mararamdaman natin yung rough idling. Kumbaga, yung minor niya is medyo shaky, inibalance yung kanyang minor. So, minsan tataas, bababa. So, may nagagawan din to mga boss. Number 2 is emission test fail. Ayan. So, alam naman natin na part to ng emission system dahil nasa exhaust to. So, for example, nag-renew ka ng sasakyan, tapos pina-emission test mo. So, magpi-fail dahil dito. Ayan, dahil dito. So, aside sa mga spark plugs, mga palyadong engine, aside sa MAP sensor, ito, kailangan din nating titignan. Ang number 3 is stalling engine. So, yung namamatay. Kapag nagsobra sa lean, kumbaga, kapag tinatawag natin na lean, kulang sa fuel, mas marami yung hangin. So, kapag kinulang yun, magbabibrate yung engine at mamamatay during idle. So number 4 naman tayo mga boss is bad fuel economy. So alam naman natin na ito yung nagsisend ng information sa ECU kung tama ba ang lumalabas na exhaust gases. So kung nagloko ito at kung madumi ito, so hindi na siya magbabato ng tamang information sa ECU, bad fuel economy. Dahil detect niya na mas marami yung oxygen na lumalabas sa exhaust system. So yung ECU naman, sige, inject ka ng maraming fuel para makorek yung problema.
Pero ito pala ang problema, hindi nagre-report ng tama. Number 5, ito, weak engine. So, alam naman natin, kung palyado ang engine, kung kulang sa fuel, ayan, or more fuel, hindi desired ang air and fuel mixture niya, so yun din ang signs niya na may problema ang ating oxygen sensor. So, hindi lang sa spark plug, hindi lang sa ibang mga parts, magiging palyado ang engine, ito rin may kagagawan din ito. At number 6, ito, engine noises. So, alam nyo ba, nag-create din ng engine noises dahil dito. May tatlong engine noises na nag-create ito. Yung knocking sound. So, mas maganda may stethoscope tayo, yung para sa pang-doktor. Ayan, so maririnig natin yung knocking sound. Kapag lean, sobrang lean or kulang sa gasolina, mas marami yung air sa ating air and fuel mixture. Ang mangyayari dyan mga boss is magka-create ng knocking sound. Kasi sa diesel, kung kulang sa diesel yung ini-inject, i-create din ng knocking sound. Ayan, so solid. Ayan, so yun, ang number 2 naman na noise na mag-create is pinging sound. Rinig mo yan sa what we call that, stethoscope. Yan, yung ginagamit. Meron namang pang automotive stethoscope. Ang cause naman ng pinging sound mga boss is rich mixture. Ang third is rattling sound. So para nagra-rattling, it is caused by, so yung mga harness maluwag. Ayan, so kapag maluwag ang harness mo, ayan, so dapat i-secure mo talaga na ito is hindi maluwag. Ayan, so wag mo ding subukang putulin ang mga wires nito. Ayan mga boss, kasi iba ang wire na ginagamit dito. At yung mga ano dito is masisikip talaga. Number 7 is black exhaust. So alam naman natin kapag rich yung mixture na binabato ng ating fuel system, dahil ito is hindi nag-report ng tama, dahil ito is faulty or may sira or madumi, ang mangyayari dyan is rich ang mixture. So kapag rich ang mixture, hindi lahat masusunog. Kaya mag-create siya ng black smoke. At ito naman ang number 8, unusual exhaust fumes. Kung matagal ka na mekaniko, alam mo na yung exhaust fumes ng mga sasakyan. So kapag yung exhaust fumes is unusual, parang itlog na nalalanta. Ayan, yan yung explanation sa English, like a rotten egg. Kung ganyan ang amoy ng exhaust system ninyo, mas maigi, ito is titignan ninyo. Kung may problema ba, kailangan ba linisin? Ayan, kasi full of carbon na. Number 9 natin is sudden catalytic failure. Ayan, so magiging cause din pala to ng catalytic failure. Alam naman natin, mahal talaga ang catalytic. Yung iba, nagpaparimap na lang, pinapatanggal na ang catalytic, dinidelete na lang, dahil nga hindi ma-address yung problema. Ayan, kasi yan yung easiest way mga boss. Remap, ayan, delete. Dahil hindi ma-address yung problema. Hindi natin alam kung paano i-correct yung problema. Kaya i-delete na lang. Ayan, so yun, ito rin is magiging cause ng sudden catalytic failure. So, kapag rich kasi ang mixture, ayan, tapos hindi na niya matawag natin dito, ma-detect. Rich palagi yung mixture, hindi na niya na-detect. Hindi na siya nagbabato sa ECU na, ayan, ang rich na ng mixture. So, ang mangyayari dyan mga boss, yung catalytic converter, magbabaga, parating nagbabaga yung ating catalytic converter, kahit hindi siya barado, dahil nga sa rich mixture na binabato ng ating engine. So, ang mangyayari dyan mga boss, masisira yung ating catalytic converter at ang mahal ng catalytic converter kapag nagpalit ka. Ayan, so maraming nag-comment sa atin yung nag-post tayo ng video sa catalytic converter na ang mahal at ninanakaw yan sa US, Canada dahil sa mahal ng materials na ginagamit dyan. Ayan, so ito naman ang number 10. Ito yung pinakahuli mga boss, engine overheating. Ayan, so bakit ba magkukos ito ng engine overheating ang ating oxygen sensor? Ayan, for example, hindi na niya na-detect. Ayan, for example, pabago-bago yung kanyang detect, or kumbaga iba na yung kanyang nasisense. Hindi na siya nagsisend ng tamang information sa ECU. For example, rich ang mixture, sabihin more fuel. Ihalin tulad ng panggatong yung fuel. Mas more ang fuel, mas maraming panggatong, di ba? Kung marami ang panggatong, mas malaki yung fire. Ayan, yun, sumulak ka siguro tumakbo. Ayan, so yun, mas marami ang fuel, so mas malakas ang fire or combustion na nagagawa, more burning, more heat ang nade-develop ng engine. So kapag more heat ang nade-develop than usual or normal, so ang ibig sabihin, hindi kakayanin ng cooling system na nakadesign sa certain na sasakyan yung temperature, kaya tataas ang temperature at may tendency na mag-cause ng overheat. Ayan. So yan yung mga 10 signs ng ating bad
oxygen sensor mga boss. Sa next video, abangan ninyo paano ito linisin in 2 ways. Free at saka hindi free. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-share, paki-heart, at paki-subscribe sa ating YouTube channel, at paki-follow sa ating Facebook page. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.